Ka- طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، رافع السماوات ومنزل الآيات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير المعلم البشرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hindi ko alam na makakapag-lecture sinurpresa ko ni Ustad. Alhamdulillah, gusto ko lang ito ipaalala unang-una sa aking sarili at sa lahat ng tayong nakikinig. Tayo bilang tao, meron sa atin ang kanya-kanyang pagkakaiba ng katangian at pag-uugali na kinakailangan malaman natin ito para malaman din natin paano makisalamuha sa mga ganitong uri ng mga pagkatao ng isang tao. Ang tao ay mayroong iba't ibang uri ng kanilang mga katangian bilang kanilang pagkatao. Ito ay ipinaalala sa atin ni Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi na ang tao daw, ang binanggit niya dito ang ar-rijal, ang mga kalalakihan. Pag sinabing mga kalalakihan, dami na din dito kasama ang mga babae. Sa lugawiya, sa mga salita, pag sinabi ang lalaki, dami kasama na ang babae. Pero pag sinabing babae, hindi kasama ang lalaki. Pero pag marami ang babae, nahaluan ng kahit isang lalaki lang, ang gagamitin term ng panlalaki. Kasi ganun kalakas ang lalaki sa babae. Kawam, tayo mga kalalakihan. Sa lugawiya, ganun tayo. Ibig sabihin nito, may apat na uri ng mga tao. Na pinakauna, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadhalika alimun fas'aluhu. Uri ng tao na marunong, may alam, may kaalaman. At ang taong may alam na yun, alam niya na meron siyang kaalaman. Tao na marunong umaalam at alam niya na meron siyang kaalaman, meron siyang karunungan. At ang tawag sa tao na yun ay alim, maalam. Dahil nga may kaalaman at alam pa niya na meron siyang kaalaman. Fas'aluhu. Tanungin niyo siya, kunan niyo siya ng kaalaman ayon sa kanyang nalalaman. Dahil ang tao, merong tinatawag na istilah o yung mustalih. Tao na alam niyang dun siya magaling, expert, dalubhasa siya doon. Pag merong tao na makikitaan mo at malalaman mo na ang taong yun, dun talaga siya dalubhasa, dun mo din siya tanungin. May kanya-kanya tayong mga katangian na baka hindi lang natin nalalaman na dun pala tayo magaling. At kapag meron tayong kilala ng mga taong ganun, halimbawa sa mga mag-aaral, pag meron tayong kilala na nakapagtapos siya sa tarbiya, education, at doon talaga siya dalubhasa kasi nga pinag-aralan niya, doon siya nag-focus, doon tayo magtanong kung kapag meron tayong itatanong, focus lang sa education, sa tarbiya. Huwag tayo magtanong sa iba. Ganun ang nung kapanahonan ng tatlong mga alama, nagkasabay-sabay sa isang panahon, Sheikh Uthaymin, Sheikh bin Baz, Sheikh Albani,
mga alama na muasir, sila ay isang panahon lang sila at nagkakasabay pa minsan. Kapag mayroong magtatanong patungkol sa akida, sabihin natin, pag mayroong magtanong kay Sheikh Uthaymeen patungkol sa akida, kahit alam niya yung itatanong, sinasangguni niya, sinasabi niya na pumunta ka dun kay Sheikh bin Baz. Kasi alam niya, yung tao yun dun talaga dalubhasa. Kahit alam niya naman yung isasagot doon, hindi niya pinapasukan yun. At tinuturoan ba yung tao na yun na nagtatanong na dun ka pumunta? Kaya dahil alam niya, dun siya magaling, dun siya dalubhasa. Yun ang katangian niya bilang kanyang pagkatao. Yung pinag-aralan niya. At in terms naman sa hadith, sa mga hadith, pag tinanong si Sheikh bin Baz, kahit alam niya ang sagot sa tanong na yun, ay sinasabi pa rin niya na pumunta kayo kay Sheikh Albani. Kahit alam nila, hindi naman sa binababayong nila yung sarili na, pero may kanya-kanya tayong mga pagkatao na alam natin doon tayo dalubhasa. At dapat doon tayo magtanong. Para yun sa tawag dito, ihtiyat. Anong tawag dito? Pag-iingat. Baka marahil kahit alam naman natin, pero mayroon tayong pagkukulang sa isasagot, mas mainam dun. Ilipat natin dun sa alam nating may kaalaman doon at dun siya dalubhasa. Ganun dapat ang sa Islam ang panghahawakan natin. Insyaallah tabaraka wa ta'ala. Ganyan kapag ka-fiqh ang pinag-uusapan, ay doon kay Sheikh Uthaymeen. Dahil yun ang doon siya, alam naman nila lahat, pareho sila, may mga kaalaman, alam mga bansag sa kanila, maalam, pero may kanya-kanya ding mga doon sila dalubhasa. So kung meron tayong mga makikita, malalaman, makikilala na tao na gusto natin tanungin sa ganitong mga katanungan, at alam natin doon siya, yung taong doon siya dalubhasa, doon tayo magtanong, huwag sa iba, hanggat maaari. Yun ang unang balik natin sa sa topic natin sa paksa. Yun ang unang pagkatao ng isang tao, lalaki o tao na may alam at alam niya na mayroon siyang kaalaman, at ang taon yun, doon tayo magtanong sa kanya. Fas'aluhu. Tanungin natin siya sa anumang itatanong natin. Pangalawa, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadhalika ghafil fanabbihuhu. Tao na may alam, subalit hindi niya alam na meron pala siyang alam. Fadhalika ghafil. Ano bang ghafil? Anong pinakatawag? Tabang yung walang pagkano o kaya blind. Pag-ingatan yun. O pwede sabihin na ipaalala sa kanya na meron siyang kaalaman. Dahil may mga taong ganun. Eksperto siya, may alam siya sa ganitong bagay, pero hindi niya alam na alam niya pala yun. Ano ba tawag dito? Yung ghafil. Yung Hindi siya aware. Hindi siya aware na meron siyang may kaalaman dun sa bagay na yun. Ipaalala yun sa kanya yun. Pwede yun. Sabihin yung taong yun, ipaalala mo sa kanya na meron siyang kaalaman dun sa bagay na dapat niya itong ibahagi. Kasi ghafil siya sa kung ano man yung alam niya ghafil siya, wala siyang pakialam na may kaalaman siya hanggang sa makalimutan niya na mayroon pala siyang alam doon. Fanabbihuhu. Pangatlo, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadhalika jahil fa'allimuhu. Tao na walang alam at
alam niyang wala siyang alam. Fadhalika jahil. Fa'allimuhu. May mga taong ganito. Tao na walang kaalaman, at alam din niya sa sarili niya na wala talaga siyang kaalaman. Kaya marapat sa atin na may kakarampot lamang na nalalaman na turuan siya para magkaroon siya ng kaalaman. Turuan natin ang taong yun. Tao na walang alam at alam niya yun. Kilala niya ang sarili niya na wala talaga siyang kaalaman. At marapat sa atin na turuan siya para magkaroon siya ng kaalaman sa kahit na anumang bagay, higit lalo ang kaalaman sa Islam. At ang panghuli, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Fadhalika al-ahmaq fajtanibuhu. Tao na walang alam at hindi niya alam na wala siyang alam. Yun ang problema, may ganong tao. Yun ang pangapat na uri ng pagkatao ng isang tao. Tao na walang alam, walang kaalaman, at ang problema doon, hindi niya alam na wala pala siyang kaalaman. At ang tawag sa taong yun ay ahmaq. Tawag dito sa ahmaq, parang tama bang term na gagamitin ng bobo? Mukhmafi. Siguro tamang term din yun gamitin. Ahmaq. Kasi tao na walang alam at hindi pa niya alam na wala siyang alam. Kaya ano bang pinakamarapat na sabihin natin sa taong yun? Tao na walang alam at hindi niya alam na wala siyang alam. Ahmaq ang tao yun. Wala sa tamang katinuan, kumbaga, sabihin natin. Ahmaq. Fajtanibuhu. Pagkaingatan nyo yun. Hanggat maaari iwasan. Hanggat maaari. Yun ang pang-apat na uri ng pagkatao ng isang tao. Ang una, tao na may kaalaman at alam niya na meron siyang kaalaman. Ang taong yun ay dapat nating tanungin siya kung saan siya may alam, may kaalaman. Kung saan siya eksperto, kung saan siya dalubhasa. Tanungin natin siya doon. At pangalawa doon, tao na may alam, subalit hindi niya alam na meron siyang alam. Kaya paalalahanan natin siya sa mga bagay na yun para maging aware siya, malaman niya na meron pala siyang kaalaman. Paalalahanan natin siya na para maibahagi niya yung kaalaman niya na halos kinakalimutan na niya yung ibahagi. Delikado ang tao na may kaalaman sa isang bagay. Halimbawa, sabihin natin tajwid. Marunong siya sa tajwid. Pero hindi niya ibinabahagi. O di kaya marunong siya sa mga paksang tumatalakay sa hatol, pero hindi niya ibinabahagi. Yun ang magiging dahilan ng hindi niya ikapapasok sa paraiso. Sa Yawmul Qiyamah, mayroong 3 uri ng tao na unang-unang itatapon ni Allah sa impyerno. Ma'adallah. Ang una dun, ang mga maalam. Mga merong kaalaman pero hindi nila ibinahagi. Sila ang kabilang sa unang maitatapon. May kaalaman pero hindi nila ibahagi. Ang kitmanul ilm, ano yung kitman? Yung pagtatago. Oh, malaking kasalanan. At ang inaakala mo na dahil lang maalam ka, nagsasabuhay ka sa iyong sarili, wala. Ang hindi mo lang ginagawa, pagbabahagi. Yung kaalaman mo, sinasabuhay mo naman. Ginagawa mo, nagsasala ka, nagsasadaka, nagzazaka, nag-ayuno sa Ramadan, lahat, may kaalaman ka. At sinasabuhay mo pa, pero hindi mo yun ibinabahagi. Dahil lamang doon, maitatapong ka sa impyerno. A'udhu billah. Napakadelikado nun.
Kaya hanggat maaari, kung may kaalaman tayo, ipaalala natin sa ating sarili na meron tayong kaalaman, ibahagi din natin yun. Ang pagtatago ng kaalaman ay isang napakalaking kasalanan. Kaya pag-ingatan din natin yun. Yun ang pangalawang klase ng tao. Tao na may alam, na hindi niya alam na meron siyang kaalaman. At paalalahanan natin ng taong yun. At pangatlo dito, tao na walang alam at alam niyang wala siyang kaalaman. Fa'allimuhu. Turuan natin yun. Turuan natin sa anumang bagay na matututo siya. Biiznillah. At magpapatuloy ang gantimpala ng isang tao na kahit pa man siya ay patay na, jariya, magpapatuloy pa rin ang kanyang gantimpala kay Allah hanggang sa muling pagbangon sa Yawmul Qiyamah. Kapag meron siyang naturuan na tao na wala talagang alam, higit lalo ang Islam. At kahit na yung tao na nagturo ay wala na dito sa mundo, ay magpapatuloy pa rin ang kanyang gantimpala, biiznillah. At ang pangapat ay tao na walang alam at hindi niya alam na wala siyang alam. Ang taong yun ay dapat nating pag-ingatan at hanggat maaari ay iwasan. At yun ang unang paalala mula sa aking sarili at sa ating lahat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.